Yeah! Alright! Hello guys! So, dito tayo. So, anong date ngayon? May 13? Tama ba? Tingnan natin. May 13 ba ngayon? May 12. So, May 12 Tuesday guys. Alright, so kahapon pag-usapan natin yung botohan sa House of Representatives no, na 255 ang bumoto in favor of the impeachment for Vice President Sara Duterte. So that is 255. Then 25 guys yung nag-vote ng no. Alright? Then 9 congressmen they abstain. So yung mga inaasahan ko na akala ko na boboto ng no, hindi, bumoto sila na yes. Kamukha ng isa lang si Congressman Toby Chanco ng Navotas. Akala ko naman kakampi ni VP Sara Duterte, yung pala hindi, no? Akala ko. Kasi sa mga pananalita niya, dati makikita ninyo na para siyang against, no, sa ginagawa kay VP Sara. Yung pala hindi. So, medyo na-disappoint ako sa kanya. Actually, na-disappoint ako sa kanya kay Congressman Toby Chanco. Sino ba? Yung isa pa, yung sa Kamanggagawa party list pala, no? I'm also disappointed. Akala ko sinong magaling na bumabanat pa no? Yung gobyerno, yung pala, kakampi pala niya. So, nag-vote siya ng yes, no? Yes pala, yes. Pati si Toby Chanco, no? Yes din ang binoto nila for the impeachment case of VP Sara. Yes. So, yun si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, no? So, yes, so disappointed ako dyan. Meron pa yung si Rufus Rodriguez, no? Na akala mo nagpapaliwanag pa ng mga legality, no, during the hearing, clarificatory hearing. Yung pala magbo-vote siya ng yes for the impeachment case of VP Sara Duterte. So yun, naano ko dun, natawa ako sa kanila, no? At iba pa, no, yung pala paimbabaw lang pala yung mga yun guys. So yun, so there are 4 articles of impeachment. So, we're waiting, no, para matransmit yan sa Senate. So, ang galing nun guys, no. So, actually, parang pelikula, no. Habang sa House of Representatives nagkakaroon ng voting, dito naman at the same time, simultaneous sa Senate, nagkakaroon ng Senate coup, no, or like a coup d'etat sa Senate na papalitan yung Senate President, no? So magandang gawing pelikula yan guys, no? So yun na nga. So yung tungkol sa kahapon na nangyari, si Senator Bato de la Rosa, no, actually yung pala yung nangyari guys, ibig sabihin si ito nanggaling to, no, narinig ko to galing kay Senator Amy Marcos, na ito pala si before Senator Alan Peter Cayetano became the Senate President. Ito pala si Senate President Tito Soto, no? According to Senator Amy Marcos, ay inimbitahan na yung mga NBI, no, ni Matibag
at saka to si Trillanes, no? Meaning to say, ang nangyayari diyan, alam na pala ni Soto, no? Alam na pala ni Soto 'yon. Umaga pa lang, inibitahan niya na yung mga NBI. Kasi siguro, ito si Soto, rinig ng balita na darating si Senator Bato, no, sa Senate. So inalarma ni Soto yung mga NBI, no? Then and I am just wondering kasi ito guys, ayusin na natin ano. Kasi bakit yung NBI ang aaresto kay Senator Bato de la Rosa if it's a warrant arrest from the ICC, no? International Criminal Court. So dapat kasi ganito pala ang process niyan. So if the ICC will issue a warrant of arrest, ibibigay niya yan sa PCTC. Yun yung Philippine Commission for Transnational Crimes. Then, pagbigay dun sa PCTC, ibibigay na yan sa DILG kay John Vic Remulla. No, kay John Vic Remulla, kay Secretary John Vic. Then, that is the time magkakaroon tayo ng arrest, no, to arrest Senator Bato. But the thing is, I'm wondering bakit NBI ang pumapil na aaresto, no? Na aaresto. Na katakataka lang ano, dapat DILG ang mag-a-arrest sa kanya. Bakit NBI? At bakit nandun si Trillanes? Ano ba si Trillanes? Is Trillanes the sheriff of the ICC? So, dapat hindi yung kasama no? So, ngayon, yung mga pumasok doon sa Senate ay papatawa ng cite in contempt ng Senado. No? Cite in contempt. Kasi they forcefully entered the vicinity of the Senate, no? Yan yung mga NBI agents, no? And I'm wondering why is it that Trillanes is also there, no? At hinahawakan niya yung ICC warrant of arrest na sinabi naman ni John Vic, ni Secretary John Vic Remulla, wala pa, ito wala pa raw warrant of arrest. Pakita ko sa inyo to. Kaya dito nakakapagtaka no? Lakasan ko lang guys. Hanapin doon namin si Bato. Ano nga hanapin namin? Di ba? Guys Ay, hindi ko maintindihan kay Senator Trillanes. Hanapin doon namin si Bato. Ano nga hanapin namin? Di ba? Alam namin nasa Davao siya. Pero wala naman kaming warrant of arrest. Wala. So, bakit namin nahanapin? Ba't namin na-arrestuin? Kung gusto niya mag-citizen's arrest, sabi niya kasi may warrant hindi siya mag-arrest. May warrant ba? Wala pa ako nakikita. Wala pang dumadating sa DILG, sa DOJ, sa PCTC, sa DFA. Wala pang dumadating. O diba guys, wala. So, there is no warrant of arrest for Senator Bato de la Rosa. So, lahat lang ito, scripted. No, scripted na naman. Grabe naman, scripted na naman ito. So, yun. So, yun na sinasabi ko. Dapat, ICC to PCTC, which is the Philippine Commission on Transnational Crimes, then DILG. No? O kaya naman kahit DFA, bigay ng ICC sa DFA, then DFA to PCTC, mga ganong mga channel, no? Kaso wala So, ito pa yan, yung meron pala tayo, no, yung RA 9851, that's the Republic Act 9851, na you can only give a certain Filipino individual
to other foreign country if there is a warrant of arrest. If we have a treaty, with that certain country. But if we don't have any treaty with that certain country, you cannot surrender a certain Filipino individual to that country, no, by virtue of the Republic Act 9851, di ba? Then, so ito yung matagal na yan, 9851 na yan. Pero ngayon, itong kahapon lang, May 11, isinabatas, no, yung Senate Resolution 307 na nagsasabi na a Filipino cannot be surrendered to a certain foreign country, no, or a certain foreign country cannot serve a warrant of arrest to a Filipino individual without undergoing to a local court, no. So mean to say, the local court will be the one who will issue the warrant of arrest. If there is a warrant of arrest from the other country, it must be checked, it must be reviewed by the local court, no, and thereby after that, after reviewing of the foreign warrant of arrest by a local court, the local court will be the one who will give a warrant of arrest to that certain individual. O, di ba? Mas may due process, di ba? Hindi yung kamukha nung ginawa nila kay President Duterte, nagbigay ng warrant of arrest ang ICC, nagpalabas, no? Sabay dakip at sabay dala sa Hague, Netherlands, na hindi man lang dumadaan sa local court. Yung nga sinasabi ko noon pa dapat dumaan muna sa local court itong mga, what do you call that? Yung ano yun, yung mga international police, dapat may dala silang warrant. Daan muna sila sa kaya itong PSTC, dapat dinaan muna nila sa local court para maging klaro kung ano ba yung kaso na yun, if there is a basis, so there will be due process. But the thing that they've done to President Rodrigo Roa Duterte, that is illegitimate, no? That is kidnapping, that is what do you call that, extrajudicial rendition, no. Pag sinabi natin, guys, extrajudicial rendition, yun yung kinukuha mo yung Pilipino dito sa bansa natin, dadalhin mo sa ibang bansa para mabistay sa dayuhang korte. Yun nga sabi ko, ito kaya natatawa ako dito sa ginagawa nila Trillanes, nila Mabitag, no? Bakit ganon? Ba't ba't gusto nyo kunin? Buti na lang, ito, clarification lang. Hindi tumatakas what do you call that, si Senator Bato de la Rosa, no? Nakita niyo tumatakbo, di ba? Ang nangyari niyon, guys, kaya tumatakbo si Senator Bato de la Rosa dahil boboto siya. Meron nga Senate coup Yung vote niya napakahalaga para mapatalsik si Soto. Alright? Si Soto. Ngayon, sa pagdating kasi I think it's already set up talaga dapat Hindi papapasukin si Senator Bato sa premise ng Senate kasi kailangan maaresto na siya sa labas para hindi siya makaboto. Kaso nga lang, malakas si Senator Bato de la Rosa, para sa juggernaut, juggernaut. Talagang dumire-diretso siya. Pag diretso niya, dire-diretso dun sa plenary, no? Dire-diretso na siya ron sa loob ng Senate. Then, nagulat ngayon si Soto, no? Itbulaga. 1,000 isang tuwa, buong bansa itbulaga. Naitbulaga si Soto ron, no? Naitbulaga, napanganga Napanganga yung mama. So, ayun nga, at automatic, dire-diretso, nagbotohan sila.
So 13 ang bumoto, 13. 13 bumoto, no? For the Senate presidency of Senator Alan Peter Cayetano. And then 9 senators favored Tito Soto, no? And 2 abstain. Yung nag-abstain guys, si JV Ejercito saka si si Zubiri. Yun yung mga nag-abstain. So ito isa pa nga yung si Senator Loren Legarda bumoto in favor of Senator Alan Peter Cayetano. Alright, Senator Alan Peter Cayetano na sinabihan ni Senator Pinky Lacson na si Senator Loren Legarda daw ay di niya akalain na siya ay tatraydorin, no? But in terms of that, guys, that is the beauty of politics. So pag sinabi natin politics, in politics there is no permanent friend, there is no permanent enemy. All right? Siguro one of these days your friend will tomorrow be your enemy, and your enemy right now tomorrow will be your friend, di ba? Yun yung that is the beauty of politics, all right? Ganun yung guys. All right? So yun nangyari. So another thing. So to protect the senator Bato de la Rosa, yun nga isinabatas na yung Senate Resolution number 307 or Senate Reso 44, no? At ngayon meron naman isang tangang teacher, no? Ano yung teacher ng high school yun nagsampa ng sa petition sa Supreme Court para mabuwag yung Senate Resolution number 44 na kung saan hindi pwedeng yung binanggit ko nga kanina na hindi pwedeng arestuhin ang isang Pilipino, no, ng isang dayuhang korte na may warrant of arrest nang hindi dumadaan, no, sa local court. Yun, di ba? Mas maganda yun. Kasi ewan ko tong isang teacher na to, no, ng high school, yung nasa Kokote. Gusto niya tanggalin yung yung pawalang visa, yung Senate Resolution 44. So, kawawa yung mga Pilipino, no? Sa gagawin na yun. So, ayun. O, diba? So, ayun, very exciting. Tapos kanina, no, what do you call that? Si Kiko Pangilinan, nasigawan si Robin Padilla. Alright? Ewan ko ano nangyari doon na check natin. No? Okay. So, yun guys. So, if ever meron kayong mga comments or other issues na pwede natin, gusto niyo pag-usapan natin, ano kayo, what they call that, comment lang kayo dyan sa ating comment section, and then do not forget to subscribe, like, share, and comment. Alright, so yun lang. So, kita tayo ulit bukas. So, God bless guys, and stay safe always. Bye-bye!